og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Dalay ko ng Diyos may hapon. Wa ko'y laing tuyo sa pagkikatubang sa itong mga kaigsunan sa Iglesia ni Cristo. Ang ginumala ni Ksong Manalo. Gawas sa pagpadayag sa baruganan sa Iglesia Katolika. No harm, no offense, but only revealing the truth. Such I am convinced to reveal to you. Doon panultihon sa Balaang Kasulatan, ningon si Jesus, Simon Siritis in sermoni me. Nobit veritatem, et veritas liberabit bus. Nana San Juan 8:31-32. Ngabingon si Jesus nga kung magpabilin ka mo sa akong mga pulong, may bawo mo sa kamaturan, huwag ang kamaturan magaluwas ka ninyo. Mauning akong the sole purpose, not to win over any argument from the other side, but only to reveal and to manifest the truth that as I premised, I am such believe and convinced. Ang una, ang tema pamatud-an nga ang Iglesia, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang matuod ng Iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia, sumala sa referensya. Muna ang akong busayon upan kaninyo o pagpakigambit kaninyo. Usa sa mga pangatarungan nga ako miyugbo sa gipadayag sa atong mga kaigsunan ng Iglesia ni Cristo. Kanang gingon nga people could not evade the verity that the true Church of Christ was founded and established by Jesus Christ. Anas pasugo nga ang katawhan dili makalikay nining moong kamatuoran nga ang matuon nga Iglesia gitukod ni Cristo. So di kong supakanan. Unya gisundan sa kapamahayag sa pasugo gyapon nga the true religion is that the church that was founded by Jesus Christ and introduced Mark's rather Romans 16:16 and Acts 20 verse 28 lamsa edisyon. Gingon sa pasugo Abril 1981 pahina 3 nagkanayon that Romans 16:16 refers to the first Church of Christ. Nga kanang Roma 16:16 referido na sa unang iglesia ni gitukod ni Cristo. Kunya, tuguti ako pagpakli sa pipila ka kalikunan nagipahayag sa atong mga kaigsunan with due respect and honor. Gingon, at the first, the history of the Roman Church is identical with the history of Christian faith or truth. Na ang kasaysayan sa Iglesia Romana kasama o parehas sa kasaysayan sa Kristyanidad. So, wapisupa ka na. Pero, sa pag-angkon nga ang unang Iglesia, ang Roma 16:16, referido sa unang Iglesia, niya ang kadugtong sa nga Iglesia, o sumala sa sige pahayag, o mas mayo sa nga atong basahon kini may suon pipila ka udyot sa pamahayag. Nagkanayon ang mga pahayag suon sa historical roots of Catholicism, niya pahina 12 pasugo November-December issue 1988. Gipahayag sa ka magsusulat sa pasugo nagkanayon. Ikutlo ang usa ka magsusulat na pare nagkanayon. Thus my friend Reverend Ping Carion, whose historical errors have already been exposed, feels so confident in asserting that no other church existing today can validly claim any historical linkage with Christ and the apostles except the Catholic Church. According to the author, a survey of such books reveals that Reverend Carion is right. And he quoted one of the references, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal organizational structure,
that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Ako na itong binisayon nga bisan sibin karyon na ilhan na hibawan sa mga utor nga dunay kasi panan matod paniha, pero ang iyang pag-angkon ni Bin Karyon pare nga ang Iglesia Katolika adunay kadugtungan sa kasaysayan sa Iglesia ni Cristo sa unang siglo. Ingon siya, kini tinuod, this is right. Unya, iyang ipahayag, ang ikutlo niya sa encyclopedia, na Roman Catholicism o Christian Church, ang Iglesia Katolika o Roman Catholicism, nga ang iyang kasaysayan, madugtong ngadto sa mga apostoles o Hesus Kristo sa unang siglo, Anno Domini. So mga igsoon, these are the affirmations of our beloved Iglesia ni Cristo with due respect to our somewhat our colleagues in discussion but with different conviction. Si Brother Mel Parba, Brother Job Ventilacion, and Brother Pelaez. So then I prove in the scripture nga natong Ginoo nagtukod og usa ka iglesia ug iyang gipatikan sa kasaan sa tagna ni Daniel 2:44. Nga ang Diyos magtukod og usa ka gingharian ni sayuta, gingharian nga dili malumpat, gingharian nga mulungtad, gingharian nga iyang kagahuman dili katugyan sa lain nga tao. Nana sa Daniel 2:44. Unsa may punto nga gusto na kong ipakanaog sa sinultihan ni Propeta Daniel? Ang gingharian sa Diyos o kanang gingharian sa Diyos nga tukuron sa yuta mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. O si Kristo namatod pa niya mahanaw ang langit ug yuta apan ang akong mga puong di mahanaw. Ningon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia nga ang magaghaan sa Hades dili makadaog kaniya. O akong magauban niini kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 16:18 o Mateo 28:20. Dili mabasa ang buong Katolika, nining duha ka teksto nga akong gibasa. Pero mabasa nga si Kristo nagtukod sa kag iglesia nga mulungtad subay sa tagna ni Daniel, malungtaron. Kay pagaubanan kada adlaw, unsa man toy ubanan ni Kristo kada adlaw kun nahana ang mong iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya, kining mong iglesia usa sa Efeso 4:4 usa ka lawas. Efeso 5:23, si Kristo magulo ang iglesia iyang lawas o siyang magaluwas sa iyang lawas usa. Unya ato mabasa kining mong iglesia sa mga balaan o santa. Ato mabasa kana sa 1 Corinto 14:33. Nagisgot si Apostol Pablo iglesia sa mga balaan din siya usa og naa diha. Masaya ato basahan. Matod pa niya, kay Diyos dili Diyos sa kasamo kun dili sa pagdait, ingon sa tanan nga mga iglesia sa mga balaan, the church of the saints. Maingon nga ko santos kamo sa mahimo mga santos 1 Pedro 1:16. So ang iglesia balaan. Wa magpasabot nga ang tanan nga mga sakop sa iglesia perfect and all are righteous. Doon ay uban kanilang makasasala. Ipahayag na ni San Pablo sa 1 Corinto 11:18-19 nga diha sa iglesia ang uban makasasala. Nagpapadlong. So, usa, santa. O ang mong iglesia paila sa Daniel 2:44 nga mulungtad, it must be Catholic in time. Pero sa pulong sa atong Ginoo, sumala sa tagna ni Propeta Isaias, uluhan 50 Isaias City. Mingon ng Diyos pinaagi ni manalag na Propeta Isaias, tukuron ko ang akong balay. Balay, matod pa. O kining maong balay, pagkatawgon no Osaka, alampuanan, alang sa tanang kanasuran. Isaiah 56, versikulo 7. O kining balay nga gisgutan sa 1 Timoteo 3:15, ningon San Pablo, kung malangan ako pagbalik, at timada ang balay, nga maong iglesia sa Diyos nga buhi, haligid patukuranan sa kamaturan. So, di modo, ang iglesia nga gitukod ni Kristo alang sa tanang kanasuran. Kung nato nang basahon ang alang sa tanang kanasuran, naasad sa Ebanghelyo giaso ni San Marcos 11:17. Ningon ang atong Ginoong Kristo, mga igsoon,
Sa San Marcos 11:17, ang akong balay pagkatawgon, pagangandan, balay sa pagampo, alang sa tanang naso. So ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo, katawhan sa Dios, nga magtutuo sa Dios, nagiusa o mukaylap alang sa tanang kanasuran. Sa Roma 16:16, dahil sa mong pagkakpatiwasalan ko. Ningon San Pablo, pangungusahay kamo sa balang halok, kamo nga mga iglesia ni Kristo. Pero sa Roma 16:23, pagkakpati na sa kunyo ini. Kaya ningon, atong Ginoo pinagin San Pablo, Gaius hospis meo salutat vos, it universa ecclesia. Meaning that Church of Christ, referring Roma 16:16, referring to the first church, o sa Pasugo 1981 page 3, ang author mingon, we are not related to that first church. Meaning the Iglesia ni Cristo in the modern times is not related to the first church of Christ. Yan as Pasugo. Pasugo 1981 pahina 3, Abril. So, Katolika. Si San Pablo sa Roma 1:8 mingon, Fides Vestra Annunciata in Universo Mundo. Ang inyong pagtuo katong sa taga-Roma, ipakailap sa tanang kanasuran. So, Universo Mundo o Ecclesia Universa, meaning Universal Church or Catholic Church. Kaya dili Catholic asar maray kutub ras Bohol, kutub ras Subo, for all throughout the whole world ang iglesia itungkol sa Ginoo for salvation. Kunya, human sa kong pagpamatuod subay sa Biblia, arita sa libro sa mga referensya. And my friend, like my younger brother, Ramel Parba from Cebu, knows this very well. Nasa Glorial Encyclopedia Volume 5, page 16. Catholic Church, meaning universal, refers to the church that was founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Ilang pagkakpaki doon? Ganahan na kong dili ko pagkakpakan. Ang Iglesia Katolika na kahulugan ng universal. Maong kapunungan kinuhanon tinubod ni Kristo ng Iglesia Katolika. Ipadagaan niya si Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. O doon na ni ang mga doon ay kadugtungan sa Obispo sa Roma, mga nga ng Romano Katoliko. Practically, all other statements that I have stated, admitted by our brothers, Protestants, and I believe some Iglesia ni Cristo members. But, doon ay dakong but, kaysa buhat 2028, sudlon ka maglubong manunukog, why siluan sa panon? O ang upan ni ini manggula, o magsulti o mga butang balitan. Mas may tingling ako basahon kay mingon niya ay ng kapitulo ba verse ko lalaway so kay uula ka na. Matod pa sa nasurat, matnunin ninyo ang inyong kugalingon. Ang tanang panahon nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga magtatanaw aron pasipsipon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya siyang kugalingong dugo. O nahibalo ako sa 29 katapos sa kong pagikan pagkasudlon kamo sa lubong nga mabangis ganili pagkasiluan ang panon. O hikan sa kugalingon yung pundok manindog ang mga tao nga magsulti utang mga balitan. Gikan. So, for all we know, ang pagtalikod mong pagbias pundok. Ono Juan 2, ngayon si San Juan, kung sila mga ato pa magpabilin, unta sila nga hikan nato. Pero tungod kay dili sila mga ato, manggula sila. Aron pagpaila nga sila, dili mga ato. Mo yung mabasa igsuon sa 1 Juan 2:18-19. Namahawa sila kanato. Kaya sila dili mga ato. Kaya kung mga ato pa, magpadayon, unta sila kanato. So, wabingon nga ang iglesia ito po ni Cristo, mawagtang, sudlon lang, way pagkasiluan. Sama sa Japanese aircrafts, nagpabuto sila gabumbahan ng Cebu planting rice, way gisiluan, pero waman mga matay ang tanan, dagan pa mga nabilin. Ang
Ang laing pagtalikod, matod pa, ganit talikod ang simbahan. Kaya diya sa libro Roman Catholic by Father Edward Taylor, page 3. Nga sa unang higayon, giinbinto ni San Ignacio sa Antioquia, obispo sa Syria. Giinbinto ang ngalan nga Katoliko. Aron pagpahimug at pagpayusas mga pundok-pundok sa mga Kristiyano niyan. So pagtalikod, matod pa nila pagtalikod. Kaysa buhat Jis 12, walay laing ngalan gihatag ko sa langit aron kamo mga luwas. Ngalan ni Kristo. Pero ginganlan ni San Ignacio sa Antioquia o ginbinto pa gyud o Catholic. Was he right or was he wrong? Sayo ba siya o sakto ba? Kung nag-imbinto siya sa pag-imbinto nga imbinto absoluto nga iya ra yung kabubuton, he was erroneous and wrong. Pero ang imbinto nga gipasabot niya imbinto relatibo. Kaya lagi naamas Biblia sa San Marcos 11:17, ang akong balay kong iglesia paganganlan alang sa tanang kanasuran. Kanang alang sa tanang kanasuran, mga bata, elementary school boys, girls, know that the meaning of Catholic is universal for all nations, and that is Catholic. So dili pagtalikod sa katarungan nga kini anaaman ang hanay og tinguha sa Dios, panglakaw kamo sa tanang kanasuran. Iwalay nga akong may balita. Tudlungin sila ang motuog magpabunyag maluwas. Mateo 28:19, San Marcos 15:17. So it is not real traitorship or deviating from the line of Jesus Christ. Kunya, kisa may naghaan ining usa Santa Katolika Apostolika Romana. Sa tuig 1870, sa unang Konsilyo Vaticano, nagatigom ang mga obispo. Duha katigom, ang una ni-propose sila sa kangalan, isa likwat. Pero dihang gidoso ang usa Santa Katolika Apostolika Romana, gidawat nga mo'y opisyal nga ngalan sa Iglesia Katolika. Hindi pa pagtalikod na ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag usab og iglesia ni Kristo. Pero gitawag usab og iglesia nga alang sa tanang kanasuran, iglesia nga makailapon. So kung kadtong paghimo sa mga obispo pagpanday niyatong ngalan nasulat, doon ay pasi sa kasulatan. Ang pautana, nasayop pa sila. Wa! Kaya ang pagkawasa ako nagipahayag, Efeso 4:4. Ang pagkasanta ako nagipahayag, 1 Corinto 14:33. Ang pagkakatolika kung pagkamakailakon ako nagipahayag, Isaiah 56 City, San Marcos 11, versikulo 17. Pagka-apostolika, Efeso 2:20, si Kristo mo pangulos, pamagang, batos pamagang usara. Pero ang mga apostolis patukuranan. Nasa mabasa, nasa Isaiah 58:12. Nga ikaw magatukod ng mga patukuranan. Isaiah 28:16, usa ka bato nga pinili, usa ka batong sinulayan, usa ka bato sa pamagang usara. Kinsa nang usara ka bato sa pamagang si Kristo. Pero ang mga batong sukaranan sa iglesia, 12. Pero usa niya na gimo ni Kristo nga special leader nga mo San Pedro. Na sige padayag 21:14. Ang templo sa Dios doon ay napugduha ka patukuranan. Ug sa mga patukuranan gibutang ang ngalan sa 12 ka apostoles. Laing pagtalikod. 1 Timoteo 4:1-3. Mabot ang panahon nga moabot ang mga magtutudlong bakakon og espiritu siyawa, mga doktrina siyawa nga magpugong pagpangasawa. Sa may natong nga nini mga pare. Pero matod pa sa gula sa pasugo, any man-made law when it does not contradict to the Bible, we shall accept it. Sa Mateo 19:12 mingon si Kristo, doon ay dili magminyo tungod sa gingharian sa Dios, kadawata siya katong dawat ninyo. Gipadayag 14:4, 144,000 ka mga lalaking wa makahilabot og babae mo'y gipasiuna nga kauban sa Ginoo dito sa langit. Busa kanang dili pagpangasawa tungod sa gingharian sa Dios, bisan gihimo ng balaod kung tukma sa kabuoton sa Ginoo, dili pinugos sila gitugutan niya na. Busa may nigugma kung may igsuon sa akong gigon
I will stand this minutes, 23 minutes, until this discussion will be finished. I will uphold the truth. I will not besmirch any doctrine, perhaps, of the Iglesia ni Cristo, because it is also out of order. I would always to see the conclusive thing. If I am against the truth, against the Bible, neglect it. But if you listen to me, that I cite references, affirmation of the Iglesia ni Cristo Pasugo, and history, likewise the Bible, we ought to believe and accept that the true Church of Christ will not be propelled by any power. It shall continue forever, and that is only the Catholic Church. Daghang salamat, may hapon na. So ato nadunggan si Brother Sok Fernandez kamo ang unang mumulong para sa Iglesia Romana Katoliko. Ug karon ato na ipatigayon ang 10 minutos sa pagpangutana o sa pagtubag. Atong ipahinumdum nga ang pangutana dili mulapas sa usa ka minuto ug ang pagtubag dili usab mulapas sa usa ka minuto. Atong pahimangnuan, atong hinumduman ang ato ang mga tagabantay sa orasan nga pag-igo gyud dayon og usa ka minuto bagting gilayon og atong gihangyo ang mga nangutana ug ang mga mutubag nga muhunong sa ilang pagsulti, pagpahayag, pagpangutana, pagkadungog sa bagting. Brother Ramil Parba. Brother Sok, matod ni mo ganina ang Iglesia Katolika mao ang tinuod ni Iglesia. Akong pangutana, subay sa Biblia, kinsa diin o kanusa gitukod ang Iglesia Katolika. Okay. Subay sa Biblia. Ginoo, doon ay tulog katuig siyang katilingbanon nga pagwali. O pag-ihap o uno sa itong kalendaryo, 4 anyos na nga itong Ginoo. Bosa sa history na Matay Cristo sa anyo 29. Pero sumara sa Lucas 3:23, si Cristo sa pagsugod og wali 30 anyos. O doon ay tulog katuig niya ang katilingbanon nga pagwali sa 33. Within that 30-33 mo ipagtukod ni Cristo sa Iglesia o sa Lucas 24:47 magsugod si Jerusalem. So, kinsa nagtukod? Ang atong Ginoo nagtukod og Iglesia nga ako nagipahayag ang iyang mga marka o niya 30-33 during his public life and from Jerusalem. Iwan ito bags pangutana dong Brad Ramil. Okay. Asang sitas sa Biblia mabasa nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Salamat. Kada tinod-anay nga ako na bersyon. Asang sitas sa Biblia mabasa nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Salamat kayo, Dong Ramil. Ang akong tubag, langkob ug magkadina ang mga teksto nga akong basahin. Ang pagkausa ka tinukod ni Kristo, Mateo 16:18, iya usa na ka Iglesia, Efeso 4:4. O niya Santa 1 Corinto 14:33 ang Iglesia. O niya Katolika, kay kini ipakailap sa tanang nasod. Daghang tagbabasa sa Biblia na. Apostolika, Efeso 2:20. O niya Romana, gikan sa Jerusalem, gidahan to sa Roma. Ug ang pagtuos taga Roma ipakailap sa tibuok kalibutan. Kung sa kay ipakailap, iapil ang Romana. Kung sa langkob ug nagkadina ang akong tubag. Sa to pa sa pagtubag nako, dili ni usahon. Langkob ug kadina. Sama nga si Kristo sa iyang panahon. Nagpamatuod siya siyang kugalingon sa iyang pagkasiya. Sumala sa Lucas 24:17. Sunod, sa Mateo 16:18. Sumala sa inyong libro. Unsay pangalan sa iglesia nagisgutan sa Mateo 16:18? Iglesia Katolika, Apostolika Romana o Iglesia ni Cristo, Church of Christ? Ang tubag. Sumala sa Pasugo, Roma 16:16, referido sa unang iglesia. O kanang unang iglesia sa Roma 16:23, Iglesia Universal, meaning Universal Church or Catholic Church. Mauna ang sa Mateo 16:18 may imong ipangutana, mao'y pagtukod ni Kristo. Pero may tungod sa paglangkob niya na sa iya ng paghatag sa yay balik ko na brother. Sige, tayo lang tubig. Akong giuli ang referensya ni Brad
Woodrow, sorry kayo. I will not read and comment unless I have scan and meditate upon that. Muna kong yuli. Let me alone, Brother Woodrow. I can Okay. see. Sa Mateo 16. Okay. Oo, tagas kayo po ba? Pero diya, sunod pa ko tada. O yun ka ba sa giingon sa inyong katisismo sa Mateo 16:18 nagisgutang Iglesia Church of Christ o Iglesia ni Cristo. O yun ka o dili? Tubag, ang Mateo 16:18, i-refer na to sa Roma 16:16 nga mao ng Iglesia Universal, Iglesia Katolika, dili ang Iglesia ni Cristo nga pagkawalang natuko ni Guas Pilipinas. Wa tayo mabasa na. Moderator, dili na ba yung topic pa na to, Iglesia sa Pilipinas? Sunod na na. Mga second topic natin, Brad. So, kayong sa pagbuwan. Yan sir dito po. Oh, lagi. Second topic na natin. Bueno, ang naaba sa Roma 16:16, kung sa'yo nakasulat, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, o Iglesia ni Cristo? Sorry kay Brother Mel, ang sayop nga pangutana, dili sa matubag Ay, ang ayaw gusto. ko, objection. May- Ako na pangutana, ayaw ingnan nga sa'yo. Pangutana mo na ako, tubagan lang. Okay, tubagon ako. Oh. Ang Ako pangutana, sumunod ako. Okay. Kung sa'yo nasulat, sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, o Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Roma 16:16, itakdo nimo sa Roma 16:23, kanang Iglesia ni Cristo mo ng Iglesia Universal, Iglesia Katolika. Okay. Mabasa ba sa Roma 16:23 o Roma 16:16, Iglesia Katolika? Mabasa ba? Mabasa ang Iglesia Katolika, Iglesia Universal. Okay. Universa? Tubag. Ayaw sa pagbasa. Butan ako. Tubagan lang sa. Tubagan lang sa. Ganun na rakag sigig basa. Oh, it's your time to answer my question. Yes, I know. Oh. Okay na. Sa Roma 16:16 o 23, ang nakasulat ba, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? O ang nakasulat, Iglesia ni Cristo? Ang nakasulat, Iglesia ni Cristo nga Katolika, dili Romana. Wala ang Romana sa ubang nga teksto. Pero kay kung tubag nga igsoon, I have 1 minute to answer him. Ang pangutana sa itong binanggang igsoon, tubagon pa na ito sa kaminit. Okay. Salamat. Okay. Ang pangutana ni Mabro Camille. Isa. Di ba sunod? Okay, sige. Di ba sunod? Suba ka ba sa giingon sa inyong libro, Pananampalataya at Katwiran? Nga, ingon ini, ang wikang Katolika ay salitang Grego. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon ang mga apostol ang katagang ito. Suba ka nini o dili? Ang akong tubagwan ni mo tiwasag basa ang libro nga kasagaran gikutloan niya na mao ang question box page 132. Nga ingon the name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church, but the idea of the church in the mind of Christ and the apostles is set up upon this word Catholic, meaning universal. Usa ang akong tubag mao nga supak bako sa gisulti supare nga kanang buong nga Grego nga Katolika wala ingalan sa iglesia, pero ang ideya o kahimtang sa iglesia Katolika kay mukailap man sa tanang kanasuran. Muna ito pa. Ang ako pangutana. Pangutana na ako. Ang ipangutana ba na ako, question box o kining pananampalataya at katwiran? Ang pare Ang ako pangutana nimo, diya sa pananampalataya at katwiran. Supa ka ba sa giingon sa pare nga ang pangalang Katolika wala gigamit ni Kristo o sa mga apostol? Supa ka dili? ang akong tubag ayaw ko pabutis. Ayaw ko pabutis tubag. Ang akong tubag Wala sa kumagpo. isip ngalan wa diha, pero sa kahimtang sa iglesia naa sa Biblia. Naa sa Biblia. Ako nagibasa kanina sa Roma 16:16 o 23 nga kanang mong iglesia ginganlan og Iglesia Universal. What is universal? Meaning Catholic. What is Catholic? For all nations. Usa ang akong tubag reconciliation ug tukma sa gustong ipasabot sa pare dili sumala si mo gusto mo ni tubag sa mga Ang imong giingon nga ang kahimtang naa sa Biblia. Ang ako bang ipangutana kanimo kahimtang o pangalan sa iglesia? sa pangalan ako nang ipahayag nga the name Catholic in the Bible is not applied to the Catholic Church, but the idea of the church is Catholic according to the mind of Christ and the apostles. So di mo do klaro ang tubag. Okay. Sa gigamit nimo ang 28:20 nga mukaylap ang tinuod nga iglesia. Di ba giingon diha sa 28:20 nga itudlo sa mga tao ang pagtulon-an ni Kristo para siya ubanan? Tinuod o dili tinuod? Ang gitudlo gawas nga siya magauban sa gitudlo pan magauban siya sa nagtudlo. Kani si Jesus, ako magauban kaninyo. Kaninyo plural. Referido sa iglesia. Okay. Dili sa pagtununan lang. Sunod pangutana.
pag ang itudlo ba pagtulunan sa yawa uban ang gihapon ni Kristo? Ang pagtulon ang igisgutan nimong pagtulon ang siyawa, wala itudlo sa Iglesia Katolika. Sanglit! Tubag, 1 minute pa na. O pa mo. Sanglit! Ang 1 Timoteo 4:1-3, referido na sa Gnosticos na sa Hina 146 sa World History by Arthur O'Brien. Dili na referido sa Iglesia Katolika. Kasi, Okay, Okay. last question, last answer. Meron pa? Tapos na. Okay, salamat sa Daghang salamat, Mausab, Bro Sok Fernandez, Bro Ramil Parba, sa maong kasadya nga nadulot ato mga katawhan karong hapuna. Dako kayo kung kimuot, nga ang tanan walay kasubo, puro magmalipayon og ang mga ngisi, kutob sa mga dalunggan. Nalipay ba kamo? Nahimuot ba kamo? Karon atong tagaan sa katungod si Brother Ramil Parba nga iyahan na pod nga pamatudan sa Iglesia ni Cristo nga ang Iglesia ni Cristo mao'y matuod nga Iglesia nga gitukod ni Cristo sumala sa Biblia apan sa pagkakaroon ato usang ibutang ang ribatal. So, 25 minutes. first negative presentation 25 minutes. 25 minutes og humani ni lain na sad nga 10 minutos nga pangutana og tubag. Pagsugod og sulti ni Brother Ramil Parba atong sugdan ang ato ang oras. Salamat Brother Sok ug sa tanang mga namati karon sa mga igsoon namo sa iglesia ug sa mga higala namong Katoliko. Nadungog ninyo ang tubag. Akong isang ipangutana si Brother Sok diha ba sa Mateo 16:18 ug sa may nakasulat diha sumala sa inyong libro. Ang palusot, ang Katolika mao kuno ang kahintang pinaiya. Ani man may akong gipangutana. Ang akong gipangutana kung unsay pangalan. Kung gipangutana unsay ba imong pangalan, amigo? Ayo ingna nga tambo ko. Taas ko. Oh. Dili man mo akong pangutana. Ang akong pangutana sumala sa inyong libro. Pero akong tinaawon sa Biblia o mismo sa ilang mga referensya sa mga libro nila. Kay gingon dire The Catechism of Modern Man, page 88. Ang sabi dire, so likewise the new Israel which while living in this present age goes in search of a future and abiding city. Hebrews 13:4 is called the Church of Christ. Matthew 16:18. Tinaw kayo ang nasulat sa libro nila. Karon, nigamit siya ang mga sitas para proibahan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hoy tinuod, tinatanaw na to. Naaba sa Mateo 16:18 nga ang gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ato lang sundan ning iyang mga sitas. Ug ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Doon na pa mo'y nadungog, mga higala nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naaba wala? Wala. Klaro. Sa termino pa ni Brother Sok, tataw. Tataw kaayo. Walay mabasa. Sa Mateo 16:18. Migamit po siya o diya pa sa Roma 16:23 o 16. Tanaw na to. Unsa may nabutang dire. Mateo o Roma 16:23. Namumusta ka ninyo si Gayo nga akong tagbalay o ang tibuok nga iglesia. Namumusta ka ninyo si Erasto. May pa si Erasto kay mabasa. Oh, pero Katoliko wala. Di ba? Oh. Di pa. Namumusta ka ninyo si Gayo. May pas Gayo nabasa. Di ba? Pero Katoliko wala. O unya unsa may giingon sa Biblia? Unsa pangalan? 16. Pangumustaha ang usab-usa kaninyo nga may balaang paghalok. Nangumusta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo.
Ito na nasa Biblia. Ya, kanang giingon niya Iglesia Katolika. Tanaw na to, sige sulti sa pare. Kinsa pa unang migamit anang pulong terminong Katolika. Kinigon sila, natagad ninyo, mga higala, dili ini personal ha. Makakita lang sita sa Biblia, idugtong-dugtungon. Ano ba? Dugtong-dugtungon, kabasa og kailap, mo na, Katoliko. Kabasang Iglesia sa Mateo, Iglesia Katolika. Kabasang Roma, laing sitas, Roma na. Oh. Basang Apostolika, Roma Apostolika. Kunya kay, maura ba na yung letras Biblia? Na may nga ang Pentecoste sa Biblia, ano man yung gibutang? Kisa may ga-invento anak, kisa ulang bigamit. Ni anong pangalang Iglesia terminong Katoliko. Alia, pananampalataya at katwiran. Sulat ni Monsignor Gabriel, pahina 41. Alia, saan nanggaling ang katagang Katoliko? Ang unang gumamit ng katagang ito ay si San Ignacio na obispo ng Antioquia AD 107. Kisa man ay unang migamit anang pulong Katolika? Si Noy Ignacio. Oh, di na ko ganito ng San. Oh, si Manoy Ignacio. Obispo ni sa Antioquia sa Syria. Kung sa tuiga? AD 107. Natapos ang pagsulat sa Biblia, sa bagong tugon. Year 100. Oh, almost 100. Year 100. 7 years after, diana, si Ignacio, gigamit ka ng pangalang Katolika. Wala na sa Biblia. Ipugos yun nila na, gi-invento, pero gika nasa Katoliko na, kataholos dito na sa sulat sa mga apostol. O, sa gisulti sa pari. Diya. Ang wikang Katolika, libro ito, ng pare, ay salitang Griego. Ang ibig sabihin ay pandaigdig o pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon ni Kristo at ng mga apostoles ang katagang ito. Oh. Dito sa libro Roman Catholic, maliit lang. Yan. Giingon dire, o kaya manggalin ng gisgutan. Giingon dire, it was first used, Catholic, diretso na lang ako, it was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred at about AD 110. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. Gi-invento. In-invento lang. Apostle Creed. Saka yung tingbigies. Invento dai, ha? Tingbigies eh. Yan eh. Taas kayo ng pangalan. Iglesia Katolika. Invento lang na ni Ignacio. Wala sa Biblia. Yan ka ng terminong apostolika. Diyan managi dugang. Tanaw niyo ha, mura nigya simbol nga kawan, bisikleta. Dili ko na personal ha. Di mo ko ba mo-invento og sakyanan ka jeep. Bisikleta na ko hibawan. O diyan. Ginoon dire, pahina sa 62. Diin naman po gidusok, gisulod kanang terminong apostoliko. Libro ni sa Simbahang Katolika. Ginoon dire, ang Credong Nicea, Nicene Creed. Yan ay 325 AD sa konsilyo sa Nicea, yung Nicea, yan ang Iznik, Turkey. Karon, ang salitang apostoliko ay idinagdag sa pagsasalarawan sa simbahan. Diin gidugan ng terminong apostoliko. 325 lang na konsilyo sa Nicea. So, Katolika, almost year 110. 325, Apostolika. Yan ka ng Romana. Pabalik na sa libro. Sa Bigo naman dire. Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Nakibaw na si Brother Sok ini. The Council of Trento. Kung tanaw ninyo sa ilang mga konsilyo, 1545 AD yun. AD ha? 1545, 16th century.
Ano sa ba nakaabot diri si Magellan? 1521. Sabi ninyo sa Gidugang, the Council of Trent made Roman part of the official title of the church. Ano sa aman po nang intra ng pangalang Romana? 1545 sa konsilyo sa Trento. So layo ang diferensya. 110, 325, tapos 1545. Nakasulod na ang Katolisismo diri. That was 1521. Sa pamamagitan ni Magellan, nakasulod na ang iglesia. Pero that time, wala pa dahil ang pangalang Romana. Wala pa. Kaya nasayod na sa kasaysayan, ang Roman Empire, mga tayo makagagahon niya itong panahon na. Sakop niya halos tibuok yuta sa Europa. Usa sa mga nasakop niya na ang Espanya. Ang Espanya mo ay nakaabot dire. Apostles Creed. Ang Espanya mo ay nagsakop dire. 1565 sa third expedition by Legazpi, ang sentro diha sa Cebu City. Silingan Renato dire. Mabitaw tong na ay kanusan lang agilinog. Itong Santo Niño, Basilica di Santo Niño, pareho ding taga Cebu, si Brother Sok. Silingan diya he was a former mayor of Talisay, which is why birthplace. Silingan kasi kanang Santo Niño diha ang giingon nila pinakauna kasi bagay 1565. Kanya, ngan sa may among ganong gisgutan mananamo. 1565, wala pang opisyal na pangalan sa Iglesia Katolika. Unsay prueba? Basahon ako. Kining libro, Apostles' Creed. Giingon diri. In 1870, 19th century na, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. 1870 lang ng tibuok pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maunay hinungdan wala sa Biblia. Nakasuod na ang Katolisismo diri wala pa opisyal nga pangalan ang Iglesia Katolika. Yang unang bahid pa, the name Roman Catholic was proposed but it was rejected. Gi-reject pa di ay. Mao na kuna nga gibuhat nila ang mga obispo sa konsilyo sa Vatikano dito na tibuok kanang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala na sa Biblia. Mga higala, dili sama sa gingon ni Brother Sok, dili man ni Arimi dire para makatakip personal. Ang ato dire pangalan sa katarungan, sa pagtulunaan sa Dios sa Biblia. Kung inyong basahon, bisan usa kasita sa Biblia, wala kamoy mabasa pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala ka sa Biblia. And sad to say, the whole name, Roman Catholic Apostolic Roman Church, the name of Christ is forgotten. Wala ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Maluwas ba? Pagka sa likway nato ang pangalan sa Ginoong Hesukristo, tinaw, ilang giuyunan nga Iglesia ni Cristo, Church of Christ, mao'y gisulti sa pare. Nasayod sila sa Roma 16, Iglesia ni Cristo. Pero giwagtang ang pangalan Kristo. Kung si kadautan, pag mawala ang pangalan sa Ginoong Hesukristo, 4:10, Santo 11 sa buhat, gingon, ibaluin ninyong tanang, ug sa tibuok na katawhan sa Israel, nga tungod sa ngalan ni Hesukristo nga nasa ritnon, nga inyong gilansang sa krus. Dayon ko na sa 12. Ako nalay diretso. Og diha sa lain, walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita.
How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa ka nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Unsay kadautan ni ana, mga mahal namong mga higala. Matod pa, ang pangalan ni Cristo lamang ang gihatag sa Diyos para sa kaluwasan sa mga tao di ining kalibutan. Mga higala namong mga Katoliko, dili kami ang kontra ninyo. Dili sad mo namo kontra. Kining panagbangi sa kamatuoran o sa kabakakan. Kinahanglan niyo mahibaw-an kini. Supay sa Biblia. Wala kamoy mabasang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana sa Biblia. Di kami silang daghang kayo sitas. Balikan na to. 28:20. Naabad niya? Ang giingon nga, Iglesia Katolika sa 28:20. Ano magtudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. O ganiya karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O diha mga higala, doon na pa mo'y nadungog nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naaba wala? Wala. Wala mo'y mabasa na. Wala mo'y mabasa. O nya, di mo madabad ubanan. Ubanan lagi. Pero ang giingon, ang kondisyon, magtudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. Kano sa ubanan? Ano sa ubanan? Pagka bantayan o tumanon ang gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kunya, gilisdan magpangalan ang Kristo. Gilisdan magpangalan Katoliko. Gibutang pangalang Apostolika, 325. Gidugangan ang pangalang Trento. Gitibuo, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mao din ay nagbantay. Mao din ay nagbantay. Mao ba din nagtuman sa atong Ginoong Hesukristo? Timan-an na to, mga mahal namong mga higala, pagaubanan, subay sa pagtudlo ni Kristo. Ang tinuod nga Iglesia, kung magatuman sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ariyan na to pa. Efeso 4:4, itong gigamit niyang sitas. Tanaw na ito, naaba diri Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tamami ko ninyo ang pagpamati. Pamati po ko sa akong basahon. Bantay ninyo kung naaba diri Iglesia Katolika. Efeso 4:4. May usa ka lawas o usa ka espiritu. Ingon man usab nagipanawag kamo sa usa ka paglaom sa pagtawag kaninyo. Mangutana ko ninyo, naaba diri na dawog ninyo nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naaba? Wala. Wala. Basahon man na ninyong tibuok Biblia. Pero ako lang buhatag lang ko padaplin gamay ha kay ako lahin akong atong bago gibate sa mga depensor Katoliko sa Leyte, Palumpon. Pero before doon na pa ko'y nakakontra si Mr. Talibong. Gigamit ng Mateo 16:18. Mateo 16:18. Gibutang dito nga, I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church. Objection, Mr. Moderator. Romel, I just explain my objection. Ang debate nga gisgutan ni Brad Romel, ang iangat pa si Brad Wendell Talibong. So it was already passed. And this is the debate or discussion between Brad Romel and Brad Sok. So I appeal to the moderator that you must delete it out. He can continue his proposition while the time is over. Thank you very much. Did you stop? Did you stop the time? Ato alang ipahinundo nga kung ang magpupulong wala pa mahuman sa iyang pagsulti atong kulaton hatag sa ato. Salamat. Excuse me, with due respect to the moderator and Brother Romel, it is stipulated in our rule
na kung nung reklamo ang usa ka maglalandugi, mo address nga na kanimo. That's correct. So if you decide that he will continue, I yield too. But I really object kay ang debate yung isgotan is already passed. Kaya ang iangkat ba nga to si Rabindel Talibong. Ang karon Bradsok ang iangkat ba. So I really appeal to you that he must delete it out and he can continue his proposition using his 25 minutes. That's all. Eksakto ka na Brother Sok, para ato na lamang ingatag sa katawan na ilang panguna-una kung sila ba mutuo, kabahin silang gisulti ni atong agig or kaning sa karon. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.